Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nang sumapit ang araw ng Pentecostes, nagkatipon silang lahat sa isang lugar, at biglang narinig ang isang ugong mula sa langit. Animoy hagunot ng malakas na hangin, at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang wari mga dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila, at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. May mga Hudiyong buhat sa iba't ibang bansa na naninirahan noon sa Jerusalem, mga taong palasamba sa Diyos. Nang marinig ang ugong na ito, nagdatingan ang maraming tao. Namangha sila sapagkat sinasalita ng mga alagad ang mga wika nila. Sa kanilang pagtataka ay kanilang nasabi, "Hindi ba Galileo silang lahat? Bakit ang atin-ating katutubong wika ang naririnig natin sa kanila? Tayo'y mga taga-Parsya, mga taga-Media, mga taga-Elam, mga naninirahan sa Mesopotamia, sa Judea at Cappadocia, sa Ponto at sa Asya. Mayroon pa sa ating taga-Phrygia at Pamphylia, Ehipto at sa mga saklaw ng Libya na sakop ng Cyrene, at mga nakikipanirahang mula sa Roma, maging mga Hudeyo at mga naakit sa Judaismo. May mga taga-Creta at Arabia pa rito. Paano sila nakapagsasalita sa ating wika tungkol sa mga kahangahangang gawa ng Diyos?" Ang salita ng Diyos. Espiritu mo'y suguin poon, tanan ay iyong baguhin. Pinupuri ka poong Diyos nitong aking kaluluwa, o Panginoong Diyos, kay dakila mong talaga. Sa daigdig ikaw poon kay rami ng iyong likha. Sa daming nilikha mo'y nalaganapan ang lupa. Espiritu mo'y suguin poon, tanan ay iyong baguhin. Natatakot mga matay kung kitlin mo ang hininga, mauuwi sa alabok pagkat doon mula sila. Taglay mo ang espiritu upang buhay ay ibalik. Bagong buhay ay dulot mo sa nilikha sa daigdig. Espiritu mo'y suguin poon, tanan ay iyong baguhin. Sana ang iyong karangalan ay manatili kailanman. Sa lahat ng iyong likha, ang madama ay kagalakan. Ang awit ng aking puso sana naman ay kalugdan, habang aking inaawit ang papuri sa may kapal. Espiritu mo'y suguin poon, tanan ay iyong baguhin. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi masasabi ni numan, Panginoon si Jesus, kung hindi siya pinapatnubaya ng Espiritu Santo. Iba't iba ang kaloob, ngunit iisa lamang ang Espiritong nagkakaloob ng mga ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawain, ngunit iisa lamang ang Diyos na sumasalahat ng taong gumagawa ng mga iyon. Ang bawat isa'y binigyan ng kaloob na naghahayag na sumasakanya ang Espiritu para sa ikabubuti ng lahat. Sapagkat si Kristo'y tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, iisa pa ring katawan. Tayong lahat, maging Hudeyo o Griego, alipin man o malaya, ay bininyagan sa iisang Espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. Ang salita ng Diyos. Halina, Espiritu, sa sinag buhat sa iyo, kami ay liwanagan mo.
Ama ng maralita, dulot mo'y pagpapala upang kami ay magkusa. Kaibigan at patnubay, sa amin mananahan ang tamis ng iyong buhay. Ginhawang ninanais, lilim namin sa init, kapiling bawat saglit. Lubhang banal na ilaw, kami ay iyong silayan, ngayon at araw-araw. Kapag di ka nananahan, ay walang kaganapan ang buhay namin at dangal. Marumi ay palinisin, lanta ay panariwain, sakit namin ay gamutin. Kami ay gawing matapat sa pag-ibig mag-alab, lagi sa tamang landas. Tugunin aming luhog, kami ay bigyang malugod ng iyong pitong kaloob. Gantimpala ay ibigay sa hantungan ng buhay, ligayang walang hanggan. Espiritong aming tanglaw, kami ay iyong liwanagan sa ningas ng pagmamahal. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. "Sumainyo ang kapayapaan," sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, "Sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo." Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi, "Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad." Ang mabuting balita ng Panginoon. Halina, Espiritu Santo, kailangan ka namin. Nawa ang simbahang Katolika ay laging maging kasangkapan para sa pagbabalik loob at tagapagtaguyod ng pagkakaisa. Manalangin tayo. Nawa ang Santo Papa at lahat ng ibang pinuno ng simbahan ay maging inspirasyon ng kanilang pinamumunuan. Manalangin tayo. Nawa lahat ng nagtuturo ay makapagpunla ng tunay na makatao at Kristiyanong mga pagpapahalaga sa kanilang mga tinuturuan. Manalangin tayo. Nawa lahat ng pinunong pambayan sa mundo, lalo na sa bayan natin, ay patnubayan ng malasakit sa kagalingang panlahat. Manalangin tayo. Nawa tayong nahaharap sa mga pagsubok ay makatagpo sa ating pamayanan ng kailangan nating tulong. Manalangin tayo.